scientists. So hindi po si Dave Wentz ang gumagawa ng produkto. We have a research and development team who develops the product, makes the product, and ensures that the products are designed according to our need or daily need. Alright? So, to share with you, alright, tala na po sa mga nag-Usana na talaga. Diba? Some of you would wonder, nung unang pasok ko sa Usana, pag kita mo ng bote, take 1 tablet. Diba yung essentials? Tapos sabihin sa'yo ng upline mo, 4 inumin mo, 3 inumin mo. Bisa sabihin mo tuloy, ano ba ito, pinapaubos na ba ito? Para next month, mag-photoshoot na ako. Diba? Now, I would like to give you a scientific rationale behind that. Actually, every day, what you can recommend, yung nire-recommend na i-take actually is 1 to 4 pairs a day. Right? Bakit? Okay, so ganito po kasi yun. Did you know na sa lahat ng mga produkto, mapa-food supplement, vitamins and minerals, pagkain, sa label yan, meron tinatawag na RDA, yung Recommended Daily Allowance. Okay? Ang nakakalungkot lang po ay hindi nasasabi sa mga Pilipino that the basis of our RDA or Recommended Daily Allowance is actually from 1991 pa. So, 2 taon pa lang ako noon. Hindi ko pa alam mga nangyayari sa mundo. Right? So, meaning, ibang-iba na ho ang ginagawa natin ngayon compared to 1991. Hindi po alam nung 1991 na magkaka-Only Rice, Only Iced Tea, di ba? Hindi alam na magkaka-condominium, hindi alam na magkaka-disco. Di ba pagka 9 o'clock, uwi na sila. Ibang-iba na yung lifestyle ngayon. But the sad thing is that most Filipinos don't know, alright? Kasi they don't ask the pharmacist. Kasi nga, kala nila tindera lang kami, di ba? So most Filipinos don't know that we are getting the nutrients that is really short of what we're supposed to get. Kaya kung magtataka kayo, if you have friends from Usana US, Usana Japan, you can see in their label, take 3, take 4. Diba? And the rationale behind that is that Japan and US, they revise their RDA or Recommended Daily Allowance 3 to 5 years. So, ibig sabihin, updated yung Recommended Daily Allowance nila. So, hindi naman dapat manungkot ang mga Pilipino. Bakit? Kasi Usana came already. Bakit? Because now that Usana came, Filipinos can get the vitamins that they deserve according to the standards that we need now. So, kaya minsan may mga doktor na tumataas yung kilay, di ba? Bakit ang 4? Ma-overdose yan, blah, blah, blah. Kasi they don't understand na yung RDA natin ay hindi nga revised. Ibig sabihin, short na short sa dapat na kailangan natin ngayon. So, some people siguro would wonder, ba't hindi nire-revise ng Pilipinas? So, baka pag-usapan ko natin dito yung PDAF, blah, blah, blah. But based on experience, di ba ko, ako ay umalis ng Usana para mag-researcher, mag-teacher. And I discovered that when we ask yung Nutrition Foundation na mag-start up ng research about RDA, ang sagot lang sa amin, walang pondo. So nakakalungkot, di ba? Ang dami pera ng Pilipinas, pero hindi natin na-upgrade yung nutritional needs na kailangan ng Pilipino. Kaya anong ginagawa ng gobyerno? Yung noodles, nilalagyan ng vitamin C. Yung soft drinks, may vitamin A, C, and E. Yung bigas, may iron, di ba? So, pina-fortify na lang yung pagkain. Pero fortification doesn't guarantee that it gets into the body. Yan yung bioavailability na pag-uusapan natin mamaya. So, itong mga research and development team, they design your vitamins based on what you need at present time. Nagkakaintindihan po? Yes! So, kung na magpapaliwanag sa ating mga downlines, hindi mo ba, bakit po 4 upline? Basta, upline mo ako, hindi ganon. Okay? It is based on the nutritional need you're supposed to get. Alright. Kanina ko nakita natin sa video yung paano ginagawa ang Usana product. Each time you see the slide, alright, di ba meron po tayong upgraded, yung updated din natin na health and freedom presentation na pwede nyo i-download. Alright. Ang lagi nyo na po tatandaan is that with Usana, we have 0 tolerance for error. Pag sinabing 0 tolerance for error, rest assured na bawat ginagawa from raw material, powder pa yan hanggang finished product, rest assured na bawal ang error, hindi pwede na hindi natutunaw, hindi pwede na hindi epektibo. At pag may nakuha sa isang batch na hindi gumagawa o hindi nagiging effective, cancel yung buong batch, tapon yung buong batch. And did you know that even yung mga nagtatrabaho sa Usana, sa CR nila may CCTV? Meron silang binipirmahang waiver na kahit sa CR may CCTV. So pag kumatin ng puwet yan at di nagugas ng kamay, dumiretso sa planta sa Sante. 0 tolerance for error. So, bakit ko po yan alam? Bakit? Kasi based on definition, if you would know good manufacturing practice, saklaw yan doon. And I'm very happy that as a pharmacist, yung mga nababasa kong libro, ginagawa ng kumpanya, tinatrabahuhan ko. And that's why I'm so proud to share Usana and be a, kumbaga, representative for Usana.
So, ang maganda po sa USANA is that when we speak of quality, totoong quality. Kasi manufacturing pa lang, may quality na siya talaga. So, laging tatandaan, zero tolerance for error. And here in USANA, hindi tayo mother-daughter relationship. Di ba? Pag ano yung mother-daughter relationship? Mama, maganda ba ako? Sasagot ng mama mo, oo naman. Maraming kumpanya ang ganyan ngayon. We're the best. We make the best. We think we're the best, diba? If you think yun. With USANA, what we do is that we go to TGA, NSF, and we go to Consumer Lab. These are third-party analysts that check our product to ensure that our product is within quality. Nakarating na po ba dito yung tarpaulin ni Judy Ann Santos on a specific mineral water? Hindi kayo nagsabi niya, hindi ako. Alright, so, yung specific mineral water na yan, alright, they actually had a certificate from NSF to prove to people that their mineral water is safe and non-toxic. But before this particular mineral water had that, USANA already has the NSF seal. So, ibig sabihin, seryoso ang USANA, manufacturing, quality, validation, therefore, hindi nakakayang i-share sa mga tao. Pero hindi lang natatapos dyan. Marami pang kakaiba na meron sa USANA. So, ano po tatandaan pag nakikita itong slide na to? Zero tolerance for error. And we actually, aside from such, is actually a recognized drug establishment. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi man gamot ang USANA, okay? Hindi man siya drug, medicine. Pero yung facility natin ay niregister na as drug establishment to ensure quality, to ensure that may validation. Ibig sabihin, yung level ng paggawa natin ay parang sa gamot, to ensure na hindi siya toxic at maaaring makakos ng harm sa mga tao. So therefore, seryosong-seryoso ang USANA on how they do their supplement. Pumasok nga lang tayo again sa business ng network marketing because we would like to enlighten people na hindi mo pwedeng sabihin hindi ko kaya, hindi ko pwedeng sabihin hindi kasya sa budget. Dahil kung pagkatrabahuhan mo, isi-share mo siya, kasyang-kasya siya sa budget. Therefore, ulitin ko po ulit, USANA is with zero tolerance for error.